Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So meron tayong pag-uusapan dito. Ano ba ito? Naharap sa reklamong physical injuries ang dalawang gwardiya. Dalawang gwardya nananakit sa 17 anyos na binatilyo sa Intramuros sa Maynila. Nag-ugat ang pananakit ng pumalag umano ang menor de edad matapos sitahin dahil sa pagbibisikleta sa bawal na lugar. Saksi si Salim Refran. Sa guhang ito sa Intramuros, Maynila noong linggo ng gabi, makikitang nagkakagulo sa bahagi ng Riverside Esplanade. Isang babaeng pumapagitna sa mga gwardyang nakauniforme ng Gwardya Sibil at sa kinukuha nilang lalaking nakaputing t-shirt. Hawak ng isang gwardya ang damit ng lalaki at hinahatak ito habang sinusubukang makipag-usap ng babae. Hinampas ng gwardya ang lalaki. Ang isa Ito ba yung mga gwardiya na to na yung naka-uniform ng Gwardya Sibil? Yan ba yung mga yan? ang gwardya. Basag yung mukha na kasama ko. Siyempre, lumaban na ako. Biglang sinuntok na malakas sa muka ang lalaki. Ang gwardyang unang humampas, nagpakawala ng sunod-sunod na suntok sa tagiliran ng lalaki. Hinampas sa ulo at pinagsisipapa. Dito na kumawala ang lalaki. Yan bata kasi no? I think, hindi naman, sa akin nakita ko yung bugso ng galit ng gwardiya. Tapos may sinabi din siya na yung kasama daw nila basag ang mukha Tamo wait lang Saksi si Salim Refran. Sa guhang ito sa Intramuros, Maynila noong linggo ng gabi, makikitang nagkakagulo sa bahagi ng Riverside Esplanade. Isang babaeng pumapagitna sa mga gwardyang nakauniforme ng Gwardya Sibil at sa kinukuha nilang lalaking nakaputing t-shirt. Hawak ng isang gwardya ang damit ng lalaki at hinahatak ito habang sinusubukang makipag-usap ng babae. Dadala niya siguro sa pulis, no? Kaya lang pinipigilan ng iba. Hinampas ng gwardya ang lalaki. Ang isa pang gwardya. Basag yung mukha na kasama ko. Siyempre, lumaban na ako. Basag yung mukha ng kasama daw nila. Biglang sinuntok na malakas sa muka ang lalaki. Ang gwardyang unang humampas, nagpakawala ng sunod-sunod na suntok sa tagiliran. Yung sign na yan, napuno na yan Punong-puno na yan Kaya lang syempre, di ba, gwardiya tayo. Kailangan mo talaga maximum tolerance nun. Ang gagawin mo lang talaga dapat maggwardya. Pero sometimes, hindi mo talaga masisi, no? Lahat naman tayong mga nilalang, no? Na may isip. Lahat tayo may breaking point. Nasasagad din kasi tayo lahat Pero kaya lang, syempre, as per rules, no? Or batas, kailangan pagbayaran. ng lalaki. Pero kung ganyan man ang naiintindihan ko din. 'Di ba? Kaya lang kailangan niya pagbayaran, 'di ba? Sa ulo at pinagsisipapa. Dito na kumawala ang lalaki at nakipambuno sa dalawang gwardya. Ang lalaking nakaputi na pag-alamang menor de edad at 17 anyos. Agad Yun pa, minor de edad pa, no? report sa tourist police ang insidente at inaresto ang dalawang gwardya. Na-inquest na rin sila sa Manila Prosecutor's Office para sa reklamong physical injuries. Iniharap ang dalawa kay Manila Mayor Isko Moreno. Paliwanag ng mga gwardya, ilang beses nilang sinita ang minor de edad dahil sa pagbibisikleta na bawal sa lugar pero hindi umano nakinig. Yun nga 'di ba? Tsaka malay natin hindi lang yan yung araw na yun. Siguro, sobrang takot. Tapos, pag pinagbabawalan pa sila, alam mo yung mayayabang pa yung dating. 'Di ba? Kahit naman magtawag ka ng polis yun, pagka lumamig na uli, nandiyan na naman uli yung mga yan. Kaya lang, syempre, hindi mo naman pwede saktan, di ba? Nakakapuno talaga. Syempre, ito mga to, pagod din ito sa trabaho nila. Di ba? Kaya lang, hindi lang pagbayaran yung ginawa nila. Yung time po na lalaglag yung cellphone ng bata, hindi ko po alam kung kukunin niya po o hindi kasi nakita ko po yun
Pagtango po ng kasama ko, sinuntok po ng bata yung kasama ko. Nung malapit na po akong, malapit ko na po yung mahawakan yung bata para mahulog po sana. Ang nangyari po, pinalo po ako ng matigas na bagay po sa mukha, kaya po nagkaroon po ko ng damage. Dito na raw sila naghabulan hanggang sa mga kainan. Nagsalita po yung bata na gusto ko pa daw makaisa ng palo sa kanya. Kaya doon na po ako nagkalaiti na nasaktan ko po yung bata. Yun nga eh. Mayabang kasi eh. Di ba? Kung pwede lang sana ang isa lang dyan yung mga magulang nila. Kasi sa totoo lang, ano ng magulang yun eh. Kasalanan din ng magulang yun. Ganyan pagpapalaki nila eh. Ako sa totoo lang, ipagmamalaki ko sa magulang ko, no? Nanonood sa akin si mami ngayon eh. Mami, hello. Pagmamalaki ko sa magulang ko, alam mo ba yung pinalaki nila ako na may takot maglabag ng rules? Lalo na sa tatay ko. Alam ko, papagalitan ako ng tatay ko eh pag ginawa ko yung ayaw niya eh. Kaya nag-i-start dapat sa bahay yan eh. Kayong mga nanay at tatay ngayon, ganun ba kayo? Sometimes kasi yung mga magulang ngayon, hayaan nyo siya. Puro ganun na lang eh. Tapos pag nakipagrambulan yung anak niya sa labas, saka sila magsisisi na mag-iiyakan kung ba't napahamak yung anak nila. Diba? Pero yung mga magulang ko dati nun, alam mo yon, may natatakot akong gumawa ng mali. Kasi alam ko, mayayari ako eh. Hanggang sa nadala ko yon nung lumabas ako ng bahay sa school, gano'n na rin ang ano ko. Ayoko na rin gumawa ng mali dahil alam ko may kapalit yon. Pero gago pa rin naman ako. I mean, may ginagawa pa rin naman akong kalokohan. Pero hindi yung to the point na yung ganito. Diba? May takot kasi ako, lumaki ako, may takot ako sa authority eh. Na kapag sinabing bawal, bawal. Pero sometimes, yung mga traffic enforcer nasasagot ko din. Pero, case-to-case basis. Nagdadahilan pa, Pero, proud ako na hindi ako umabot sa ganito. Yun lang. Sakto lang. Yung pagpapalaki sa akin, sakto lang. Pero tanong ng alkalde sa mga gwardya, bakit hindi na lang daw tinawag ang mga pulis? That time po talaga, Mayor, nagawa ko lang po talaga. Tatawagin mo yung polis, edi tatakbo yung mga yan, hahawakan nga nagre-resist din. Yung dahil po sa bugso ng damdamin. Guards should be guarding property. They're not policing the streets. They're not allowed. Streets, alleys, boulevards, or any public places is under the PNP for peace and order situation. Humarap rin kay Mayor Moreno ang pamilya ng menor de edad na kasalukuyang nasa ospital dahil sa mga tinamong sugat. Kahapon nahihilo siya. Saka alam niyo Mayor, yung bata niya, hindi ba sa guliro yan? Diba sa gulero, lakas nga sumuntok eh. Alam ko, di ba sa gulero yung lolo, nakaganyan lang yan habang sinusuntok. Ang galing nga manuntok eh. Lolo naman eh. Diba? Pakala kaibigan niya, kung may away man, umaalis na yan. Dahil sa insidente, sinabi ng Intramuros Administration na ito-terminate nila ang kontrata sa security agency ng mga sangkot na gwardya. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Galit na galit yung security guard eh. No? security agency. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, ang inyong saksi. Talaga. Kaya pairalin talagang pasensya, 'di ba? Hindi ko man sila masisi kung bakit gano'n ang inasal nilang mga gwardiya, pero sometimes iisipin mo din na yung trabaho mo mawawala. Saan kayo ngayon? Bagamat naiintindihan ko nga kayo, 'di ba? Sa ginawa niyo, pero yun lang. Wala tayong magagawa doon, 'di ba?
Bata pa yung ginanon nyo. Wala eh, matigas ang ulo eh, no? Pero ang tingin ko ang positive na ano doon, ang positive na napulot doon, feeling ko yung kabataan na yon, yung bata na yon na ginanon, hindi na uulit yun eh. Dahil siguro na-realize niya na may papalag pala talaga. 'Di ba? Pinalagan sila ng security guard. Nag-sacrifice nga lang ng career yung security guard, 'di ba? Pero ano, pero kung halimbawa private property yon, tapos tauhan ko yung security guard, hindi ko tatanggalin yun eh. Kasi alam ko na may na ipaglalaban nila yung property ko. No? Makukulong man sila, pero pag nakalaya sila, alam ko yung dahilan kung ba't sila nakulong eh. Kukunin ko pa rin sila. Kasi subok na yung loyalty nila eh. Bahala kayo, no? So, yun lang. Ang gagawin natin. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.